Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong kakwento. Handa na ba kayong muling damhin ang pintig ng pusong minsay nagmahal, nasaktan, ngunit pilit na bumabangon? Samahan ninyo ako sa isang panibagong salaysay na hahamon sa ating pananaw tungkol sa katatagan at pag-asa. Sabi nila, ang pinakamatinding unos sa buhay ng isang babae ay hindi ang pag-iisa, kundi ang pagtataksil mula sa mga taong inaasahan niyang magiging sandalan. Ngunit paano kung sa gitna ng pinakamadilim na gabi, sa gitna ng walang tigil na buhos ng ulan, ay may isang liwanag na naghihintay, isang pag-asang hindi mo aakalain na darating. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa Ang Gabi ng Mga Luha. Ang amoy ng basang lupa at mga natuyong bulaklak mula sa burol ang unang gumising sa diwa ni Liwayway. Nakaupo siya sa sahig ng kanilang sala, yakap-yakap ang malamig na retrato ng kanyang yumaong asawa, si Noel. 3 araw pa lamang ang nakalipas mula nang ihatid nila ito sa kanyang huling hantungan, ngunit para kay Liwayway, ang bawat segundo ay tila isang walang hanggang pagdurusa. Sa labas, ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikidalamhati sa kanya, kasabay ng mga kulog na parang bumibiyak sa kalangitan at sa kanyang puso. Bigla, isang malakas at marahas na kalampag sa pinto ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Blag! Blag! Napapitlag si Liwayway. Mahigpit niyang niyakap ang larawan ni Noel na para bang humihingi ng lakas mula rito. Sinong kakatok ng ganito kagabi sa gitna ng ganito kalakas na bagyo? Liwayway, buksan mo ang pinto. Isang pamilyar na boses ang sumigaw, garalgal at puno ng galit. Boses ni Silas, ang kanyang bayaw. Dahan-dahang tumayo si Liwayway, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Bago pa man siya makarating sa pinto, bumukas na ito ng malakas. Pumasok si Silas, basang-basa ng ulan ng damit, at ang mga matay nag-aapoy sa isang emosyong hindi niya mabasa. Sa likod nito ay ang asawa nitong si Donata. May mapanuyang nangiti sa kanyang mga labi habang pinapayungan ang sarili sa loob mismo ng pamamahay. Kuya Silas, Ate Donata, anong ginagawa ninyo dito? Gabi na. Hindi na natapos ni Liwayway ang kanyang sasabihin. Inihagis ni Silas sa mukha niya ang isang folder ng mga dokumento. Nagsipaglaglagan ang mga papel sa sahig, nababasa ng tumutulong tubig mula sa damit nito. Basahin mo. Utos ni Silas, ang bawat salita ay matigas. Basahin mo ang huling habilin ng kapatid ko. Nanginginig ang mga kamay na pinulot ni Liwayway ang isang papel. Sa pagitan ng kanyang mga luha, sinubukan niyang basahin ang mga nakasulat. Mga salitang legal, mga pangungusap na nagsasabing lahat ng ari-arian, ang bahay na ito, ang lupain, ang kaunting ipon sa bangko, ay ipinapamana lahat kay Silas Espejo. Hindi ito totoo, pabulong na sabi ni Liwayway. Hindi ito gagawin ni Noel. Para sa mga anak namin ito. Hindi gagawin? Tumawa si Donata, isang tawang nakakainsulto. Gising, Liwayway! Siguro'y natauhan na rin sa wakas ang asawa mo bago siya mamatay. Naisip niyang mas may karapatan ang tunay niyang kadugo kaysa sa isang babaeng palamunin lang. Ang salitang palamunin ay parang punyal na tumusok sa dibdib ni Liwayway. Ilang taon siyang nagsilbi sa pamilyang ito, inalagaan si Noel, nang magkasakit ito at pinalaki ang kanilang mga anak. Wala kayong karapatan, sigaw niya. Ang sakit ay napalitan ng biglaang galit. Hindi ninyo kami maaring paalisin. Talaga ba? Hamon ni Silas. Lumapit ito at marahas na hinablot ang braso ni Liwayway. Nakasulat lahat dyan. Legal na papel yan. Ngayong gabi, sa ayaw at sa gusto mo, aalis kayo sa pamamahay na ito. Mama! Mama! Mula sa silid,
Lumabas ang panganay nilang si Tala, 7 taong gulang, habang kinukusot ang mga mata. Sa likod nito'y ang bunsong si Sinag, 5 taong gulang, na inuubo at matamlay. Nang makita ni Tala, ang tiyuhin niyang hawak nang mahigpit ang kanyang ina, buong tapang itong tumakbo at yumakap sa mga binti ni Liwayway. "Huwag ninyong saktan si Mama! Umalis na kayo dito!" Sigaw ng bata. Isang halimaw ang tila sumapi kay Silas. Sa isang pagkumpas, marahas niyang itinulak ang bata. Tala! Tumilapon si Tala at bumagsak sa sahig. Isang malakas na sigaw ng sakit at takot ang kumawala sa munting bata. Doon naubos ang lahat ng natitirang lakas ni Liwayway. Binitawan niya ang lahat at dinaluhan ang anak. "Hayop ka, Silas, hayop ka!" Paulit-ulit niyang sigaw, habang yakap ang umiiyak na si Tala. "Umalis na kayo, bago pa kung ano ang magawa ko sa inyo." Sigaw ni Silas, itinuturo ang pinto. "Labas!" Walang nagawa si Liwayway. Sa gitna ng panlalait ni Donata at pagbabanta ni Silas, isinuot niya ang iilang mga damit sa isang lumang bag. Binuhat niya si Sinag na nagsisimula ng lagnatin. Inakay niya si Tala na humihikbi pa rin. Wala silang dinala, kundi ang mga suot nila sa katawan at ang isang bag na yon. Paglabas nila, ang bagsik ng ulan at hangin ang sumalubong sa kanila. Malamig, nakakakilabot. Bago sila tuluyang lumayo, lumingon si Liwayway sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay napakaliwanag, ngunit para sa kanya, iyon na ang pinakamadilim na lugar sa buong mundo. Ang pugad na binuo nila ni Noel, ang tahanan ng kanilang mga pangarap, ay isa na ngayong pugad ng mga ahas. Naglakad sila nang walang patutunguhan sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom sa kanyang balat. Ang bigat ni Sinag sa kanyang mga bisig ay nararamdaman na niya. Ang lagnat ng bata ay tila lalong tumataas. Ang hininga nito ay mabigat at mainit. "Mama, giniginawa po ako," bulong ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Walang maisagot si Liwayway. Hinubad niya ang sariling jacket at isinuot sa anak. Ngunit ang lakas ng isang ina ay may hangganan din. Matapos ang ilang minutong paglalakad sa madilim at maputik na kalsada, nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang pagod, gutom, sakit, at kawalan ng pag-asa ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Una siyang napaluhod, pagkatapos ay tuluyang bumagsak sa gilid ng kalsada. Lalo siyang napahagulgol nang maramdaman niyang halos hindi na gumagalaw si Sinag sa kanyang mga bisig. Wala na. Talo na siya. Wala na silang pupuntahan. Wala nang tutulong sa kanila. Sa gitna ng paghihingalo ng kanyang pag-asa, sa gitna ng kadiliman at rumaragasang ulan, isang pangalan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang pangalan na minsan niyang narinig na binanggit ni Noel bilang isang kaibigang hindi na niya muling nakausap. Ang kanyang mga labi ay bumuka at sa huling lakas na natitira, isinigaw niya ang pangalang yon sa kawalan. Isang sigaw na puno ng desperasyon at halos walang tunog. Dalisay. Ang walang tigil na paghampas ng ulan sa salamin ng kanyang sasakyan, ang tanging kasama ni Dalisay Roxas sa kanyang pag-uwi. Malamig ang gabi, kasing lamig ng pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Para sa isang matagumpay na abogado na sanay sa gulo ng korte, ang katahimikan ay dapat isang biyaya. Ngunit para sa kanya, ito'y isang paalala ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, isang bagay na pilit niyang ibinabaon sa bawat kasong kanyang ipinapanalo. Habang ang mga ilaw ng syudad ay nagiging mga pahid na kulay lamang dahil sa ulan, isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. "Hindi ko magagawa yon, Noel," matigas na sabi ng isang mas batang Dalisay.
Nasa isang coffee shop sila at ang init ng kanilang pagtatalo ay taliwas sa lamig ng panahon sa labas noon. Ang batas ay batas. Hindi natin yan maaaring baluktutin para lang sa isang tao, gaano man siya kaawa-awa. Hinawakan ni Noel ang kanyang balikat. Ang mga mata nito'y puno ng pakiusap. Pero alam mong wala siyang kasalanan, frame up lang ang lahat. Kailangan niya ng tulong natin. Kung hindi tayo, sino pa? Ang ebidensya ang magpapatunay niyan, hindi ang awa. Giit ni Dalisay, tinatanggal ang kamay ng kaibigan. Ang batas, Noel, ay walang puso. Trabaho natin ay sundin ito, hindi questionin. Tumayo si Noel. Baka sa mukha nito ang matinding pagkadismaya. Mali ka, Dalisay. Ang batas ay maaaring walang puso, pero tayo mayroon. Iyon na ang huli nilang pag-uusap. Mayroon nga ba? Mahinang tanong ni Dalisay sa sarili, kasabay ng isang mapait na ngiti. Simula noon, isinara na niya ang kanyang puso. Ang pagiging malamig at profesional ang naging panangga niya. Bigla, sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, natigilan siya. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng nagngangalit na ulan, isang figura ng babae ang nakaluhod. May karga itong isang maliit na bata at may isa pang nakakapit sa kanyang damit. Ano ba naman? Inis na bulong ni Dalisay, dahan-dahang inapakan ng preno. Ngunit bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan, nakita niya itong bumagsak. Ang babae, kasama ang dalawang bata, ay gumuho sa basang semento na parang isang manikang pinutulan ng tali. Rich! Buong lakas niyang inapakan ng preno. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa muntik na aksidente, kundi dahil sa isang pamilyaridad sa anyo ng babae, kahit pa nababalot ito ng dilim at ulan. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan, hindi na alintana ang ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling coat. Pagtakbo niya palapit, halos mapako siya sa kanyang kinatatayuan. Ang babaeng nakahandusay, basang-basa at nanginginig, habang mahigpit na yakap ang kanyang mga anak, ay si Liwayway, ang asawa ni Noel. Liwayway? Gulat niyang tanong. Idinilat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Puno ito ng luha at kawalan ng pag-asa. Nang makita siya, isang munting kislap ng pagkilala ang dumaan doon bago siya tuluyang nawalan ng malay. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Dalisay ang walang malay na si Sinag. Bata, kaya mo bang tumayo? Tanong niya kay Tala. Ang boses niya'y nagbago, naging malumanay. Tumangulang ang bata, takot na takot. Halika, sabi niya, at isinakay silang lahat sa kanyang sasakyan. Ang minimalist at malinis na apartment ni Dalisay ay biglang napuno ng bakas ng unos. Isang basang bag sa sahig, mga tumulong tubig mula sa kanilang damit, at ang mahinang pag-ubo ng isang batang may lagnat. Habang si Liwayway ay nakaupo sa sofa, balot ng makapal na kumot at tulala pa rin, abala si Dalisay sa pag-aasikaso kay Sinag. Kinuha niya ang temperatura nito. Mataas. Kumuha siya ng gamot, maligamgam na tubig at bimpo. Sa bawat kilos niya, mayroong isang kasanayang taliwas sa kanyang malamig na reputasyon. Nang medyo bumuti ang pakiramdam ng bata at nakatulog ito sa tabi ng kapatid sa kama ni Dalisay, sa kanya binalingan si Liwayway. Inabutan niya ito ng isang tasang mainit na tsa. Salamat! Halos pabulong na, sabi ni Liwayway. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Umupo si Dalisay sa silyang nasa tapat niya, pinapanatili ang distansya. Liwayway, anong nangyari? Nasaan si Noel? Bakit kayo nasa gitna ng kalsada sa ganitong oras? Sa pagbanggit ng pangalan ni Noel, muling bumuhos ang mga luha ni Liwayway. Sa pagitan ng mga hikbi at putol-putol na salita, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkamatay ni Noel, ang burol, ang pagdating ni Silas at Donata, ang di umanong huling habilin, ang malupit na pagpapalayas sa kanila. Habang nakikinig,
Ang propesyonal na kalmadong anyo ni Dalisay ay unti-unting naglalaho. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang galit. Ang mga kamao niya sa ilalim ng mesa ay nagkuyom. "Ipakita mo sa akin." Mahinahon, ngunit mariin niyang sabi. Kinuha ni Liwayway mula sa kanyang bulsa ang lukot at medyo basang papel, ang kopya ng huling habilin. Nanginginig niya itong iniabot kay Dalisay. Kinuha ito ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang bawat linya. Sa unang tingin pa lang, kumunot na ang kanyang noo. Bilang isang abogado, para siyang nagbabasa ng isang kwentong pambata na puno ng butas. Walang notaryo. Bulong niya. Ang pirma, mukhang minadali. At ang mga salitang ginamit. Hindi ito isinulat ng isang taong nasa tamang pag-iisip o may tulong ng abogado. Tumingin siya kay Liwayway. Peke ito, Liwayway, halatang halata. Ang mga salitang yon ay parang unang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang gabi para kay Liwayway. Ngunit mabilis din itong napalitan ng takot. Pero, paano natin yan lalabanan? Wala kaming pera, Dalisay. Wala kaming kahit ano. Tumingin siya kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay isang karagatan ng pagmamakaawa at pagod. Ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. "May pag-asa pa ba kami?" tanong niya. Ang boses ay basag at halos wala ng lakas. Tumahimik si Dalisay. Tinitigan niya si Liwayway, ang asawa ng kanyang dating matalik na kaibigan. Nakita niya sa mga mata nito hindi lang ang sakit, kundi pati ang natitirang tapang ng isang ina. Nakita niya ang anino ni Noel at narinig niya sa kanyang isipan ang mga huling salita nito sa kanya. "Pero tayo, mayroon." Pagkatapos ng ilang segundong tila walang katapusan, huminga siya ng malalim. Ang pag-alinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na matagal nang nawala. Determinasyon. Tumingin siya ng diretso kay Liwayway. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit puno ng bigat at pangako. "Hanggat humihinga ka, lalaban tayo." Kinabukasan, gumising si Liwayway hindi sa malakas na buhos ng ulan, kundi sa sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng apartment ni Dalisay. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang isang munting init na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi pa ito lubos na liwanag, ngunit hindi na rin ito ang dating ganap na kadiliman. Naabutan niya si Dalisay sa kusina. Nakabihis na ng formal na damit pang opisina, nagtitimpla ng kape. Ang amoy nito ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam ng normalidad at kaligtasan. "Magandang umaga," bati ni Dalisay. Ang boses ay kalmado. "Kumusta ang tulog ninyo? Lalo na si Sinag?" "Mabuti na po siya," sagot ni Liwayway. Medyo nahihiya pa rin sa sitwasyon nila. "Maraming salamat sa lahat ni Dalisay. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung..." "Wag mo nang isipin yon," putol ni Dalisay. Iniabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na gatas. "Ang isipin natin ay ang susunod na hakbang." Umupo sila sa maliit na mesa. Inilatag ni Dalisay ang isang malinis na papel at pluma. Ang kanyang kilos ay organisado at tiyak. Isang bagay na hinangaan at pinaghugutan ng lakas ni Liwayway. "Ito ang gagawin natin," panimula ni Dalisay. "Una, magpapadala tayo ng demand letter sa kuya mo. Ito ay isang formal na kahilingan na isauli niya ang pamamahay sa'yo sa loob ng isang takdang panahon. Dito pa lang, malalaman na natin kung seryoso ba sila sa laban o matatakot na sila dahil may abogado ka na." Napatango si Liwayway, pilit iniintindi ang bawat salita. "Pangalawa," patuloy ni Dalisay, "habang hinihintay natin ang sagot nila, kailangan nating maghanap ng anumang ebidensya na magpapatunay na peke ang testamentong hawak nila. Mga text message, emails, o kahit sinong nakausap ni Noel bago siya pumanaw
na maaaring magpatunay ng tunay niyang kalooban. Sa bawat paliwanag ni Dalisay, ang takot sa puso ni Liwayway ay unti-unting napapalitan ng determinasyon. Ang pangako ni Dalisay kagabi ay hindi lang pala salita. Ito ay isang plano, isang sandata. Naiintindihan ko. Sabi niya, mas matatag na ngayon. Gagawin ko ang lahat. Samantala, sa bahay na dating tahanan ni Liwayway, ang almusal ay hindi kasing payapa. Padabog na ibinagsak ng isang delivery man ang isang sobre sa harapan ni Silas. Ano to? Inis niyang tanong. Nang makita ang pangalan ng law firm sa likod ng sobre, kinutuban na si Donata. Buksan mo! Utos niya sa asawa. Padabog na pinunit ni Silas ang sobre at ang laman nito nang hindi man lang binabasa ng buo. Ang mga salitang Attorney Dalisay Roxas at formal demand ay sapat na. Basura! Sigaw niya hinahagis ang mga piraso ng papel sa sahig. Akala ba ng babaeng yon matatakot ako sa isang pirasong papel? Naghahanap siya ng away, ibibigay ko sa kanya. Ngunit hindi tulad ni Silas, si Donata ay mas kalkulado. Pinulot niya ang mga piraso ng papel at sinubukang buuin. Dalisay Roxas. Bulong niya. Pamilyar ang pangalang yan. Isa siyang magaling na abogado, Silas. Hindi ito biro. Wala akong pakialam. Tumahimik ka at makinig ka. Sigaw pabalik ni Donata at natigilan si Silas. Kung may abogado na siya, ibig sabihin may lalaban. At kung may lalaban, kailangan nating siguraduhin na sa unang suntok pa lang, bagsak na siya. Hindi na siya makakatayo. Lumapit si Donata sa kanyang asawa, ang mga matay nangungusap ng isang masamang balak. Hinaplos niya ang dibdib nito. Isipin mo, mahal. Malambing niyang sabi, puno ng lason. Ano ba ang pinakamahalaga kay Liwayway? Higit pa sa bahay na ito? Higit pa sa pera? Napaisip si Silas at dahan-dahan, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang muka. Ang mga anak niya. Tama, kumpirma ni Donata. Ang nangiti gumanti. Kung gusto mong patayin ng isang ahas, hindi mo pinuputol ang buntot. Tinutuklaw mo ang ulo. Kung gusto mong pasukuin si Liwayway, kunin mo ang kahinaan niya. Atakihin mo siya sa pinakamasakit na paraan. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumabalik ang nangiti sa mga labi ni Liwayway. Sa tulong ni Dalisay, nakahanap sila ng isang maliit na kwartong mauupahan malapit sa eskwelahan ng mga bata. Bagamat simple, malinis ito at, higit sa lahat, ligtas. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Tala sa kanyang takdang aralin at nakikipaglaro kay Sinag na magaling na mula sa lagnat, naramdaman ni Liwayway ang isang kapayapaang matagal nang nawala. Ang halakhak ng kanyang mga anak sa loob ng maliit na espasyong yon ay mas matamis pakinggan kaysa sa anumang katahimikan sa malaking bahay na kanilang iniwan. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Noel, ngumiti siya ng totoo. Isang ngingiting mula sa puso. Naisip niya, marahil ito na ang simula. Marahil, sa tulong ni Dalisay, kakayanin nila ito. Sa gitna ng kanilang masayang laro, isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanilang pansin. Isang katok na formal at hindi nagmamadali. Inisip ni Liwayway na baka si Dalisay lang iyon na nangakong dadaan pagkatapos ng trabaho. Buong sigla niyang binuksan ang pinto, ngunit hindi si Dalisay ang nasa labas. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng korte ang nakatayo roon. May hawak na isa pang opisyal na sobre. Kayo po ba si Ginganon Liwayway Espejo? Formal na tanong ng lalaki. Ako nga po, sagot ni Liwayway. Nagsimula ng kabahan. Mayroon po akong ipinaaabot para sa inyo mula sa family court. Nanginginig na tinanggap ni Liwayway ang sobre. 1,000 katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Bakit family court? Isinara niya ang pinto at naupo sa silya.
Ang kaninang masayang tawanan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Pinunit niya ang sobre. Sa loob, isang makapal na dokumento ang laman. Binasa niya ang unang pahina. Ito ay isang petisyon at ang pangalan ng petitioner, Silas Espejo. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga niya. Ang nagpayanig sa buo niyang mundo ay ang nakasulat sa ilalim nito. Isang petisyon para sa sole custody ng kanyang mga anak, sina Tala at Sinag Espejo. Binasa niya ang mga sumunod na linya at ang bawat salita ay parang asidong tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Sinasabi sa petisyon na siya ay isang unfit mother, isang ina na mentally and emotionally unstable dahil sa pagkamatay ng asawa, isang babaeng financially incapable na bumuhay ng mga anak. Nabitawan niya ang mga papel. Nagsipaglaglagan ito sa sahig, tulad ng mga papel na inihagis sa kanya ni Silas nung gabing iyon. Ngunit ang mga ito, mas masakit, mas nakamamatay. Hindi ang bahay, hindi ang pera, ang kanyang mga anak. Kinukuha nila ang kanyang mga anak. Ang tunog ng nabasag na baso ang sumalubong sa katahimikan ng gabi sa opisina ni Dalisay Roxas. Ang petisyon na ipinadala sa kanya ni Liwayway ay nakalatag sa kanyang mesa, ngunit ang atensyon niya ay nasa pader na pinagbagsakan ng kanyang kamao. Ilang sandali lang ang nakalipas. Isang manipis na linya ng dugo ang gumuhit sa kanyang mga buko, ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Hayop. Mariin niyang bulong sa hangin. Walang puso. Hindi ito simpleng kaso ng pag-agaw ng mana. Ito ay isang deklarasyon ng giyera na ang ginagamit na sandata ay ang pinakamahalaga sa buhay ng isang ina. Binasa niya ulit ang mga paratang. Mentally and emotionally unstable. Financially incapable. Mga kasinungalingang idinisenyo para durugin si Liwayway, para puwersahin itong sumuko. Alam na alam ni Silas kung saan sasaksakin para siguradong umagos ang dugo. Pumikit si Dalisay at huminga ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Ang galit ay hindi makakatulong. Kailangan niya ng malinaw na isip. Kailangan siya ni Liwayway. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na pag-iisip, isang madilim na anino mula sa nakaraan ang muling bumisita sa kanya. Attorney Roxas, parang awa niyo na. Tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa ng isang babae sa loob ng kanyang opisina noon. Kinukuha po ng asawa ko ang anak ko. Sinasabi niyang baliw ako. Bata pa si Dalisay noon, puno ng idealismo, ngunit kulang sa karanasan. Minaliit niya ang kaso. Huwag po kayong mag-alala, Geng Santos. Sabi niya noon nang may kumpiyansa. Ang korte ay laging pabor sa ina. Hindi po nila basta-basta may aalis ang anak ninyo sa inyo. Ngunit nagkamali siya. Ang asawa ng babae ay mayaman at makapangyarihan. Gumamit ito ng mga peking testigo at binayarang doktor. Sa korte, ang kaawa-awang ina ay iginuhit bilang isang halimaw. At si Dalisay, sa kabila ng lahat ng kanyang kaalaman sa batas, ay walang nagawa, kundi panoorin ang paghiwalay sa mag-ina. Ang huling nakita niya ay ang mga mata ng batang iyon, mga matang puno ng takot at pagkalito. Hindi na mauulit yon. Bulong ni Dalisay sa sarili, ang kanyang mga matay nagliliyab sa determinasyon. Hindi sa pagkakataong ito. Kinabukasan pinuntahan niya si Liwayway sa inuupahan nitong apartment. Naabutan niya itong nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga anak na natutulog sa kanyang kandungan. Ang mga mata ni Liwayway ay namumugto at walang buhay. Ang tapang na nakita niya noong mga nakaraang araw ay ganap na naglaho. Dalisay, sabi niya, ang boses ay paos. Kukunin nila ang mga anak ko. Hindi yun tanong, kundi isang pahayag ng pagkatalo. Umupo si Dalisay sa sahig, katapat niya. Liwayway, makinig ka sa akin. Sabi niya,
Pilit na ginagawang mahinahon ang kanyang boses. Ito ay isang taktika, isang maruming taktika para takutin ka. Alam ni Silas na hindi niya kayang manalo sa kaso ng mana kung lalaban tayo, kaya't dito kanya inaatake. Pero paano kung manalo siya? Tanong ni Liwayway, isang butil ng luha ang muling pumatak. Paano kung paniwalaan ng korte ang mga kasinungalingan niya? Wala akong trabaho, Dalisay. Paano ko ipaglalaban na kaya ko silang buhayin? Iyon ang tanong na bumabagabag din kay Dalisay. Kaya nga kailangan nating mapatunayan na ang testamentong hawak nila ay peke. Paliwanag niya, kapag napatunayan nating nagsinungaling sila doon, lahat ng iba pa nilang sasabihin ay mawawalan ng bigat. Ang kailangan natin ay isang matibay na ebidensya, isang bagay na hindi nila kayang itanggi. Pero saan tayo hahanap? Tumayo si Liwayway at nagsimulang maghalongkat sa iisang bag na nadala nila. Mga damit, ilang laruan, mga lumang papeles. Inilabas niya ang lahat na para bang umaasang may isang magic na dokumento na bigla na lang lilitaw. Wala, Dalisay. Wala tayong kahit ano. Umupo si Liwayway sa sahig, napapaligiran ng kanilang kakaunting ari-arian. Ang eksena ay isang larawan ng ganap na kawalan ng pag-asa. Napabuntong hininga si Dalisay, nagsisimula na ring makaramdam ng pagkabigo. Ngunit habang tinitingnan ni Liwayway ang mga gamit ni Noel na nakakalat, isang lumang relo, ilang libro, isang paboritong ballpen, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit na detalye na halos kinalimutan na niya. Nasa loob sila ng kanilang dating kwarto. Katatapos lang ng kaarawan ni Noel. Pinapanood siya ni Liwayway habang inaayos nito ang mga gamit sa kanyang study table. May hawak itong isang maliit at itim na USB flash drive. Ano yan, mahal? Tanong ni Liwayway. Ngumiti si Noel. Ito? Ito ang treasure chest ko, biro niya. Lahat ng pinakamahalagang bagay sa buhay ko, nandito sa loob. Talaga? Pati ako? Pabirong tanong ni Liwayway. Tumawa si Noel at niyakap siya. Ikaw at ang mga bata ang pinakamahalaga. Pero lahat ng magpapanatag sa akin na magiging maayos kayo. Lahat ng ebidensya ng pagmamahal ko, maingat kong itinago dito. Itinuro ni Noel ang USB. Maliit lang ito, pero laman nito ang buong mundo ko. Tandaan mo yan. Mahal ha? Biglang napatayo si Liwayway, ang kanyang mga matay ng lalaki, sa biglaang realisasyon. Dalisay, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong kaba at pag-asa. May naalala ako. Napatingin si Dalisay sa kanya. Si Noel. May sinabi siya sa akin dati. Tungkol sa isang USB, sabi niya. Lahat daw ng mahalaga sa kanya, nandoon. Lahat ng magpapatunay, nandoon daw. Isang bagong kislap ang sumilay sa mga mata ni Dalisay. Isang USB, isang digital na testamento. Ito na ba yon? Ito na ba ang sandatang kailangan nila? Liwayway, nasaan ang USB na yon? Tanong niya. Hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Ang pag-asa sa mukha ni Liwayway ay biglang napalitan ng pag-aalala. Ang kanyang mga balikat ay muling nanghina. Iyon nga ang problema, Dalisay. Sagot niya, ang boses ay halos pabulong. Naiwan sa loob ng bahay, nasa study table ni Noel, sa pugad ng mga ahas mong daw. Ang pagbabalik sa Baryo Magdiwang ay parang pagbabalik sa isang masamang panaginip. Habang dahan-dahang tumatakbo ang sasakyan ni Dalisay sa pamilyar na kalsada, bawat puno, bawat bahay na kanilang nadadaanan ay nagpapaalala kay Liwayway ng sakit. Dito sila namasyal ni Noel. Sa tindahang iyon sila unang bumili ng duyan para kay Tala. Ang bawat sulok ay may alaala. At ngayon, ang bawat alaala ay may kasamang kirot. Huminto ang sasakyan, may ilang metro ang layo mula sa gate. Mula sa kinauupuan,
Tanaw ni Liwayway ang bahay. Ang dating tahanan na puno ng init at halakhak ay ngayoy tila isang malamig na monumento ng pagtataksil. Sigurado ka ba rito, Liwayway? Tanong ni Dalisay sa pangatlong pagkakataon. Baka sa boses nito ang matinding pag-aalala. Pwede nating subukan ang ibang legal na paraan. Walang ibang paraan, Dalisay, at walang ibang oras. Putol ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Kung hihingi tayo ng search warrant, aabuti ng ilang araw. Sapat na panahon yon para itapon o sirain nila ang USB kung sakaling makita nila. Kailangan kong gawin to. Ngayon na. Huminga siya ng malalim. Hinawakan ang cellphone na nasa kanyang bulsa. Tatawag ako kapag nasa loob na ako. Kapag hindi ako nakatawag sa loob ng 10 minuto, o kung may maririnig kang kakaiba, ikaw na ang bahala. Ako ang bahala, sagot ni Dalisay, ang kanyang mga matay nakatutok sa bawat kilos sa loob ng gate. Mag-iingat ka. Tumango si Liwayway. Pagbaba niya ng sasakyan, bawat hakbang patungo sa gate ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang plano ay simple ngunit delikado. Magpapanggap siyang kukunin ang mga natitirang gamit ng mga bata. Mga libro, laruan, mga bagay na hindi pag-iisipan ng masama ni na Silas. Habang ginagawa yon, hahanap siya ng tiyempo para makapasok sa study room. Nag-doorbell siya. Ang tunog niyon, na dati hudyat ng pag-uwi, ngayoy parang tunog ng kampana ng gyera nang bumukas ang pinto. Si Donata, suot ang isa sa mga mamahaling duster ni Liwayway, ang bumungad sa kanya. Isang mapanuyang ngiti ang agad na gumuhit sa mga labi nito. Aba, look what the cat dragged in, sabi ni Donata, halatang nagagalak sa kanyang nakikita. Anong kailangan ng pulubi sa palasyong ito? Nilunok ni Liwayway ang lahat ng insulto. Kailangan niyang magpakatatag. Nandito ako para kunin ang mga gamit ng mga anak ko, ang mga libro nila para sa eskwela at ang iba pa nilang laruan. Tinaasan siya ng kilay ni Donata, tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Sige, pero sasamahan kita. Mahirap na, baka may mawala na namang gamit dito sa loob. Pumayag si Liwayway. Pagpasok niya, ang pamilyar na amoy ng kanilang tahanan ay sumampal sa kanya. Ngunit lahat ay iba na. May mga bagong kurtina. Ang mga picture frame nila ay pinalitan na ng mga larawan ni na Silas at Donata. Para siyang isang estranghero sa sarili niyang bahay. Mama, nasaan po yung manika ko na si Princess? Narinig niyang tanong ni Tala sa kanyang isipan, isang paalala ng kanyang misyon. Sa kwarto ng mga bata, sabi ni Liwayway, at nagsimula silang umakyat sa hagdan. Si Donata ay parang isang bantay na lawin, hindi inaalis ang tingin sa bawat kilos niya. Bawat galaw ni Liwayway ay kalkulado. Nagkunwari siyang abala sa paghahalungkat sa aparador ng mga damit at sa kahon ng mga laruan. Ate Donata, pwede bang kumuha ng tubig? Sabi ni Liwayway. Sinisikap na maging normal ang kanyang boses. Diyan ka lang. Ako na ang kukuha, sagot ni Donata. Halatang ayaw siyang iwan. Hindi, sige na ate. Nandoon na rin lang ako sa baba. Kukunin ko na rin yung mga libro nila sa may sala. Palusot ni Liwayway. Napakunot noo si Donata. Ngunit sa huli pumayag. Bilisan mo lang. Ito na ang pagkakataon. Pagbaba ni Donata, hindi sa kusina dumiretso si Liwayway. Lumingon siya sa kaliwat kanan. Nang masigurong walang tao, halos liparin niya ang pasilyo patungo sa study room ni Noel. Ang pinto, sa kabutihang palad, ay hindi nakalock. Pinihit niya ang doorknob at dahan-dahang pumasok. Ang silid ay puno pa rin ng alaala ni Noel. Ang amoy ng mga libro at ng paboritong pabango nito ay nananatili pa rin. Ngunit wala siyang oras para maging emosyonal. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang study table.
nandoon pa rin ito. Lumapit siya at sinimulang kapain ang ilalim ng mesa, ang mga gilid at binuksan ang mga drawer. Saan na yon? Saan itinago ni Noel? Binuksan niya ang huling drawer, mga papel, mga ballpen, mga clip. Wala. Nagsimula na siyang mataranta. 10 minuto. Ang oras ay tumatakbo. Muli niyang tiningnan ang ibabaw ng mesa. May isang picture frame doon, ang huling family picture nila. Binuhat niya ito at sa likod nito, doon nakasiksik ang isang maliit at itim na USB. Nakahinga siya ng maluwag. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Ito na, ang pag-asa nila. Ang susi sa kanilang kalayaan. Mahigpit niyang ikinuyom ito sa kanyang palad. Habang dahan-dahan siyang tumatalikod para lumabas, halos mapatalon siya sa gulat. Ang kaninang nakabukas na pinto ay sarado na. At nakatayo sa harapan nito, habang dahan-dahang ikinakandado ang pinto mula sa loob, ay si Donata. Isang nangiting demonyo ang nakapaskil sa mukha nito. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa nakakuyom na kamao ni Liwayway. "Ano yan, Liwayway?" tanong ni Donata. Ang boses ay malamig at puno ng panunuya. "Anong tinatago mo?" Ang tibok ng puso ni Liwayway ay tila huminto. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Ang nangiti ni Donata ay parang isang bitag na dahan-dahang sumasara sa kanya. "Wala," mabilis niyang sagot. Pilit na pinapakalma ang sarili. Itinago niya ang kamay na may hawak ng USB sa kanyang likuran. "Kinukuha ko lang itong picture frame. Alaala ng mga bata sa papa nila." Tumawa si Donata, isang tawang walang kagalakan. "Huwag ako, Liwayway. Huwag ako ang lokohin mo. Kilala kita. Hindi ka babalik dito para lang sa isang litrato. Buksan mo ang kamay mo." "Wala akong tinatago." "Sabi ko, buksan mo." Sigaw ni Donata. Ang kanyang pagpapanggap ay nawala at napalitan ng purong bagsik. Humakbang si Donata palapit. Automatikong napaatras si Liwayway hanggang sa ang likod niya ay tumama sa malamig na pader. Wala na siyang matatakbuhan. Ang study room na dati kanlungan ni Noel ay naging kulungan niya ngayon. "Ibigay mo sa akin yan," utos ni Donata. Iniunat ang kanyang palad. "Hindi," mariing sagot ni Liwayway. Ang takot ay napalitan ng biglaang tapang. Ito na ang huling pag-asa niya. Hindi niya ito isusuko. Nang makita ang pagmamatigas sa mga mata ni Liwayway, sumugod si Donata na parang isang hayop. Hinablot niya ang braso ni Liwayway, pilit na binubuksan ang nakakuyom nitong palad. "Akin na sabi." "Hindi." Nagsimula ang isang marahas na pag-aagawan. Ginamit ni Liwayway ang lahat ng kanyang lakas para protektahan ang USB. Nagpag-ulong-gulong sila sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na libro at papel. Ang katahimikan ng bahay ay binasag ng kanilang mga sigaw at ng tunog ng mga nababasag na gamit. "Bitawan mo ako," sigaw ni Liwayway. Sinisi ko ang tiyan ni Donata. Napaaray si Donata, ngunit lalong humigpit ang hawak nito. Ginamit nito ang kanyang mga kuko at kinamot ang braso ni Liwayway. Nag-iwan ng mahahabang marka na agad na dumugo. Sa gitna ng kanilang paglalaban, sa isang iglap, nawala ang USB sa pagkakahawak ni Liwayway. Tumalsik ito at gumulong sa sahig na gawa sa kahoy, huminto malapit sa paanan ng isang mabigat na aparador. Pareho nilang nakita iyon. Halos sabay silang tumayo at nag-unahang abutin ito. Ang maliit at itim na USB sa sahig ay parang isang hiyas sa gitna ng digmaan. Ito ang gantimpala. At sino man ang unang makakuha nito, ang siyang mananalo. Mas malapit si Donata. Sa isang mabilis na kilos, yumuko siya para kunin ito. Ngunit si Liwayway, sa kabila ng sakit mula sa mga kalmot, ay hindi nagpatalo. Hinablot niya ang laylayan ng damit ni Donata. Sapat lang para mawalan ito ng balanse. "Hinding-hindi mo ito makukuha," sigaw ni Liwayway. Ang kanyang boses
ay basag sa galit at desperasyon. Napasubsob si Donata, ngunit ang kanyang mga daliri ay nagawang abutin ng USB. Napangisi siya. Huli ka na. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang makuha, sinipa ni Liwayway ang kanyang kamay. Muling gumulong ang USB. Sa pagkakataong ito ay huminto sa gitna mismo ng silid, isang bukas na espasyo. Sabay silang tumayo, humihingal, magulo ang buhok, at may galit sa mga mata. Para silang dalawang mandirigma na naghahanda para sa huling sagupaan. Sa labas, sa loob ng kanyang sasakyan, hindi mapakali si Dalisay. 12 minuto na ang nakalipas. Sobra na sa 10 minutong usapan nila. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Liwayway, ngunit walang sumasagot. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi tama to. Bulong niya. Hindi na siya nagdalawang isip. Pinatay niya ang makina, mabilis na bumaba, at naglakad patungo sa gate. Sa loob ng study room, nagtititigan pa rin ang dalawang babae. Sumuko ka na, Liwayway, sabi ni Donata. Dahan-dahang humahakbang paikot, na parang isang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Wala kang laban sa amin. Sa huli, kami pa rin ang mananalo. Mahirap ka lang. Isang hamak na byuda na walang pera, walang kapangyarihan. Maaring wala akong pera, sagot ni Liwayway, ang kanyang mga matay nag-aapoy. Pero nasa akin ang katotohanan. At ipaglalaban ko yon para sa mga anak ko. Kasabay ng kanyang huling salita, sumugod si Liwayway. Ngunit handa na si Donata. Iniiwasan nito ang atake at itinulak si Liwayway ng malakas. Tumama ang likod ni Liwayway sa isang bookshelf. Nagsipaglaglagan ang mga libro sa sahig. Ang sakit ay tila gumuhit sa kanyang gulugod. Ngunit hindi niya ito ininda. Ginamit niya ang pagkakataong yon. Habang nakatalikod sa kanya si Donata at akmang pupulutin ng USB, itinulak niya ang buong bookshelf. Donata. Sa gulat, napalingon si Donata. Ngunit huli na. Bumagsak ang mabigat na bookshelf, hindi direkta sa kanya, ngunit sapat na para maipit ang kanyang mga paa. Aray! Ang paa ko! Sigaw ni Donata sa sakit. Ito na ang pagkakataon ni Liwayway. Habang abala si Donata, gumapang siya palapit sa USB. Ang kanyang mga daliri ay ilang pulgada na lang ang layo. Malapit na. Mahahawakan na niya. Bigla, narinig nila ang malakas na pagbukas ng pinto ng study room. Hindi si Silas, si Dalisay na nagawang makapasok sa bahay ng walang nakapansin. Ang nakatayo roon, ang muka'y puno ng pag-aalala. Liwayway! Ang pagdating niya, na dapat sanang maging kaligtasan, ay naging isang mapait na pagkakataon. Sa isang segundo ng pagkagambala ni Liwayway nang marinig ang boses ni Dalisay, nakahanap ng lakas si Donata. Sa kabila ng sakit, hinila niya ang kanyang paa mula sa pagkakadagan. At sa isang kilos na puno ng purong kasamaan at galit, hindi na niya sinubukang abutin ng USB. Sa halip, buong lakas niyang itinaas ang kanyang paa na may suot na sapatos na may matulis na takong at ibinagsak ito. Crack! Ang tunog ng dinurog na plastic at metal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na mas malakas kaysa sa sigawan, mas masakit kaysa sa anumang sampal. Napatigil ang lahat. Si Dalisay, nakararating lang, ay napako sa kanyang kinatatayuan. Saksi sa eksenang tila kinuha sa isang bangungot. Si Liwayway ay napaluhod. Dahan-dahan niyang inalis ang paa ni Donata. Sa ilalim nito, ang USB, ang kanilang huling pag-asa, ang sisidlan ng katotohanan, ang testamento ng pagmamahal ni Noel ay basag. Durog-durog, wasak. Isang mapagwaging mapanangiti ang sumilay sa mga labi ni Donata. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, tumingin siya kay Liwayway, ang kanyang mga matay nang iinsulto. Ayan, sabi niya, ang bawat salita ay isang patak ng lason. Ngayon, wala ka ng panlaban. Hindi kumibo si Liwayway.
Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga piraso ng nawasak na pag-asa. Kinuha niya ang mga ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mukha ay isang maskara ng ganap na pagkawasak. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Lumapit si Dalisay. Inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Liwayway. Ngunit huli na ang lahat. Itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin kay Dalisay. Ang mga mata niya ay walang laman. Isang malalim na balon ng kawalan. At sa isang boses na basag at puno ng sakit, sinabi niya ang mga salitang tumatak hindi lang sa isip, kundi pati sa puso ni Dalisay. Wala na, Dalisay. Talo na tayo. Ang biyahe pabalik sa inuupahang apartment ay ang pinakatahimik na biyahe sa buong buhay ni Dalisay. Walang nagsalita. Si Liwayway ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ngunit alam ni Dalisay na wala itong nakikita. Ang mga piraso ng nawasak na USB ay nanatili sa kanyang kandungan. Mahigpit na hawak na, para bang umaasa siyang mabubuo pa itong muli. Pagdating sa apartment, hindi pa rin ito kumikibo. Dumiretso lang ito sa isang sulok ng kwarto at naupo. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga anak niya, na panandali ang iniwan sa isang kapitbahay, ay natutulog na sa maliit na kama. Walang kamalay-malay sa pagkawasak ng mundo ng kanilang ina. Lumipas ang isang araw. 2 araw. Si Liwayway ay parang isang anino. Gigising, titingnan ang mga anak, ngunit hindi kakain. Hindi iinom, hindi magsasalita. Ang apoy na nakita ni Dalisay sa mga mata nito noong mga nakaraang araw ay tuluyan ng namatay. Ang natira na lang ay abo. Sinubukan ni Dalisay ang lahat. Nagdala siya ng pagkain. Kinakausap niya ito. Ngunit ang mga salita niya ay tumatagos lang na parang hangin. Gabi-gabi, naririnig niya ang mahinang paghikbi nito kapag akala niyang tulog na siya. Ang bawat hikbing iyon ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Ang helplessness, ang pakiramdam na wala siyang magawa, ay unti-unting kumakain sa kanya. Isang gabi, hindi na niya natiis. Kumuha siya ng isang silya at umupo sa tapat ni Liwayway. Liwayway, mahinahon niyang sabi, kailangan mong kumain, kailangan mong lumakas. Para kinatala at sinag. Walang sagot. Alam kong masakit. Patuloy niya. Alam kong parang ito na ang katapusan. Pero hindi pa. Paano mo nalaman? Nagulat si Dalisay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nagsalita ito. Ngunit ang boses nito ay walang emosyon, malamig at basag. Paano mo nalaman ang nararamdaman ko, Dalisay? Ulit niya. Ang mga matay nakatitig pa rin sa kawalan. Isa ka lang abogadong laging nananalo. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng matalo. Nang mawalan ng lahat. Ang mga salitang yun ay tumama kay Dalisay. Ngumiti siya ng mapait. Nagkakamali ka, Liwayway. Napatingin sa kanya si Liwayway, may bahid ng pagtataka. Huminga ng malalim si Dalisay at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ng ibang tao ang isang sugat na matagal na niyang itinatago. May isang kaso ako dati. Panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Isang ina, katulad mo, inaagaw din ng asawa niya ang anak niya. Sinasabing wala siyang kwentang ina. Sabi ko sa kanya, kampante ka lang, mananalo tayo. Dahil naniniwala ako noon na sapat na ang katotohanan. Tumigil siya sandali. Nilulunok ang pait ng alaala. Pero natalo ako, Liwayway. Ginamit ng kalaban ang lahat ng pera at impluwensya niya. Gumawa sila ng mga pekeng ebidensya, nagbayad ng mga sinungaling na testigo. At ako na abogado niya. Wala akong nagawa. Sa huling araw ng paglilitis, nakita ko kung paano kinuha ang bata mula sa mga bisig niya. Natalo ako. At dahil sa pagkatalo kong yon, isang bata ang nawalay sa ina niya habang buhay. Tumingin si Dalisay.
ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Kaya alam ko ang pakiramdam, Liwayway. Alam na alam ko ang pakiramdam ng matalo. At gabi-gabi, bago ako matulog, ang tanong na bumabagabag sa akin ay, mayroon pa ba akong nagawa sana? Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa narinig. Sa wakas, may isang taong nakaintindi. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila ay gumuho. Hindi na siya ang abogado at hindi na siya ang kliyente. Sila ay dalawang taong sugatan, nagdadamayan sa gitna ng dilim. Biglang tumunog ang telepono, isang matinis at nakakagambalang tunog sa gitna ng kanilang emosyonal na sandali. Napakunot ang noo ni Dalisay. Gabi na. Sino ang tatawag sa kanya sa personal niyang numero? Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Unknown number. Balak sana niyang huwag sagutin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Excuse me, sabi niya kay Liwayway. Tumayo siya at lumayo ng kaunti. Hello? Hello? Si Attorney Dalisay Roxas po ba ito? Tanong ng isang nanginginig na boses ng babae sa kabilang linya. Ako nga. Who's this? Pasensya na po sa abala. Ako po si Luz. Luz Viminda Reyes. Ako po yung nurse na nag-alaga kay Sir Noel Espejo sa ospital bago siya natigilan si Dalisay. Maging si Liwayway ay napalingon, narinig ang pangalan ng asawa. Anong kailangan mo? Tanong ni Dalisay. Bumalik ang kanyang pagiging alerto. Matagal na po akong binabagabag ng konsensya ko, sir. Sabi ng nurse, halatang takot. May narinig po kasi ako. Bago po bawian ng buhay si Sir Noel, may ibinilin siya sa akin. Sabi niya, kung may mangyaring masama, hanapin ko raw ang asawa niya o ang kaibigan niyang abogado. Binigay niya ang pangalan niyo. Anong ibinilin niya? Giit ni Dalisay. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang tungkol po sa huling habilin niya. Sabi niya, itinago niya raw po sa isang USB pero may sinabi pa po siya. Lumapit si Liwayway. Naririnig ang usapan. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay muling sumisilip. Ano yon? Halos pasigaw na tanong ni Dalisay. Narinig niya ang malalim na paghinga ng nurse sa kabilang linya na para bang nag-iipon ito ng lakas ng loob. Sabi po niya, kung sakaling masira o mawala ang USB, natahimik ang nurse. Ano? Ituloy mo. Hindi lang po sa USB, mayroon pa siyang ibang pinaglagyan. Paulit-ulit niyang binabanggit ang tungkol sa laruan ng anak niya. Laruan ng anak niya. Ang mga salitang binitiwan ng nurse sa telepono ay umalingaw-ngaw sa maliit na apartment. Parang isang palaisipan na iniwan sa gitna ng kadiliman. Matapos ang tawag, parehong natigilan sina Dalisay at Liwayway. Ang ganap na kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanila kanina ay biglang nahaluan ng isang bagong emosyon. Pagkalito. Laruan? Ulit ni Liwayway. Ang kanyang nooy nakakunot sa malalim na pag-iisip. May naalala ka ba, Liwayway? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang isip abogado ay muling gumagana. Sinusubukang ikonekta ang mga piraso ng impormasyon. Anumang laruan na laging binabanggit ni Noel? O isang laruan na may espesyal na kahulugan sa kanya? Agad na lumapit si Liwayway sa kahon ng mga laruan na nadala nila mula sa bahay. Isa-isa niyang inilabas ang mga ito. Isang maliit na bola, ilang mga laruang kotse ni Sinag, at ang paboritong manika ni Tala. Hinawakan niya ang bawat isa. Kinapa, inalog. Umaasang may mararamdaman siyang kakaiba. Wala, sabi niya matapos ang ilang minuto. Bakas sa kanyang boses ang panibagong pagkadismaya. Mga ordinaryong laruan lang ito, at ang karamihan sa mga gamit nila ay naiwan pa sa bahay. Umupo si Dalisay sa tabi niya. Isipin mong mabuti, Liwayway. Baka isang biro niya o isang code. Si Noel, mahilig ba siya sa mga puzzle? Hindi.
Iling ni Liwayway. Praktikal na tao si Noel. Kung may itatago man siya, ilalagay niya ito sa isang lugar na hindi basta-basta maiisip ng iba. Pero madali kong mahahanap kung alam ko lang ang hinahanap ko. Muli silang binalot ng katahimikan. Ang sinabi ng nurse ay isang sinulid ng pag-asa, ngunit napakanipis nito at hindi nila alam kung saan hahanapin ang dulo. Ang isang salitang laruan ay parang paghahanap ng isang butil ng buhangin sa gitna ng disyerto. Samantala, sa isang mamahaling restaurant, nagdiriwang sina Silas at Donata kasama ang kanilang abogado. "Excellent move, Donata," sabi ng abogado. Itinaas ang kanyang wine glass. "Ang pagsira sa USB ang sumelyo sa kaso natin. Wala na silang kahit anong matibay na ebidensya laban sa testamento." "Sabi ko naman sa'yo, mahal." Pagmamayabang ni Donata, kumapit sa braso ni Silas. "Ako pa ba?" Ngunit si Silas ay hindi kasing saya. "Hindi pa tayo tapos," sabi niya. Ang boses ay seryoso. "Hanggat hindi natin nakukuha ang mga bata, mayroon pa ring paraan si Liwayway para lumaban. Kailangan nating siguraduhin na sa araw ng hearing para sa custody, dudurugin natin siya ng walang awa." Tumingin ang abogado kay Silas. "Tungkol dyan, may naisip na ako. Kailangan natin ng isang testigo, isang taong mapagkakatiwalaan na magpapatunay na si Liwayway ay isang pabayang ina." "At saan tayo hahanap ng ganoong klaseng tao?" tanong ni Donata. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. "Lahat ng tao ay may presyo. At sa baryo Magdiwang, kilala ko ang isang kapitbahay na laging may inggit kay Liwayway. Kaunting pera lang ang katapat at handa na siyang sumaksi sa korte para sa atin." Ang halakhak ng tatlo ay umalingaw-ngaw sa sulok na yon ng restaurant, isang tunog ng kasamaang hindi naririnig ni Liwayway at Dalisay. Lumipas ang mga araw. Ang pag-asa na dala ng tawag ni Nurse Luz ay unti-unting kumukupas, napapalitan ng bigat ng papalapit na panganib. Araw-araw, tinatawagan ni Dalisay si Liwayway para kumustahin at araw-araw, iisa lang ang sagot nito. "Wala pa rin, Dalisay. Hindi ko na alam kung saan pa mag-iisip." Isang gabi, dumating si Dalisay sa apartment na may dalang masamang balita. Hawak niya ang isang opisyal na sulat. "Ano yan?" tanong ni Liwayway, kinakabahan. "Mula sa korte," sagot ni Dalisay. Ang kanyang mukha ay seryoso. Itinakda na ang araw ng unang pagdinig para sa custody case sa susunod na linggo. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Liwayway. 1 linggo. 7 araw na lang. 7 araw para makahanap ng isang himala na nakatago sa isang laruan na hindi nila alam kung ano. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Niyakap niya ang kanyang mga anak na mahimbing nang natutulog. Ang ideya na maaaring ito, na ang mga huling araw na makakasama niya sila, nang ganito ay parang isang punyal na unti-unting ibinabaon sa kanyang puso. "Anong gagawin natin, Dalisay?" tanong niya. Ang boses ay puno ng takot. Tinitigan siya ni Dalisay. Ang bigat ng sitwasyon ay ramdam na ramdam niya. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. "Lalaban tayo, Liwayway. Gagamitin natin ang lahat ng meron tayo. Pero kailangan kong maging tapat sa'yo. Kung wala tayong mahanap na matibay na ebidensya bago ang araw na yon, magiging napakahirap ng laban." Nang gabing iyon, hindi makatulog si Liwayway. Paulit-ulit niyang iniisip ang bawat laruan, bawat sulok ng kanilang dating bahay, bawat salitang binitiwan ni Noel. Ngunit wala. Blanko ang kanyang isipan. Bigla, isang mahinang iyak ang pumunit sa katahimikan. Si Sinag, ang kanyang bunso, ay nananaginip. "Mama, Mama." Agad siyang lumapit at niyakap ito. "Shh! Andito lang si Mama. Panaginip lang yan." Niyakap siya pabalik ni Sinag.
Ang mukha'y nakasubsob sa kanyang dibdib. Mama, bulong ng bata. Medyo gising na. I want Nono. Nono? Nagtatakang tanong ni Liwayway. My teddy bear, si Nono. I miss him. Naalala ni Liwayway, isang luma at medyo punit ng teddy bear. Regalo pa yon ng lola ni Noel. Isa yon sa mga naiwan sa bahay, itinabi na lang sa bodega kasama ng ibang mga lumang gamit dahil marami namang bagong laruan si Sinag. Baby, wala na dito si Nono, di ba? Naiwan natin siya. No, giit ng bata, nagsisimula ng maging emosyonal. Daddy fixed his heart. Daddy said, Nono will keep me safe. Natigilan si Liwayway. Anak, anong sabi mo? Dahan-dahan niyang tanong. Inayos ni Daddy ang puso ni Nono? Tumango si Sinag. Humihikbi pa rin. Yes, Mama. May butas yung heart niya. Daddy opened it. Then he put something inside. A secret. Then he closed it again. Sabi niya, pag malungkot ako, yakapin ko lang si Nono. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa mundo ay tila nawala. Para kay Liwayway, ang pag-ulan, ang ugong ng electric fan, ang tibok ng sarili niyang puso, ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ng kanyang anak. Inayos ang puso. May inilagay sa loob, isang sikreto, laruan ng anak niya. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nahanap na ba niya? Ito na ba yon? Ang mga salita ni Sinag ay parang isang kidlat na gumising sa nanlulumong diwa ni Liwayway, si Nono. Ang lumang teddy bear, paanong hindi niya iyon naisip? Hindi na siya nagsayang ng oras. Habang yakap pa rin ang anak, kinuha niya ang kanyang cellphone at halos nanginginig na idinial ang numero ni Dalisay. Hating gabi na. Ngunit wala siyang pakialam. Ito ay isang bagay na hindi makapaghihintay hanggang umaga. Sa ikatlong ring, isang inaantok na boses ang sumagot. Liwayway? May problema ba? Ayos lang ba kayo? Dalisay, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay isang pinaghalong pananabik at kaba. Ang teddy bear! Ang teddy bear ni Sinag! Anong teddy bear? Naguguluhang tanong ni Dalisay. Pilit na ginigising ang sarili. Si Nono, ang luma niyang teddy bear. Sinabi ni Sinag na inayos daw ni Noel ang puso nito bago siya mamatay. May inilagay daw sa loob. Dalisay, sa tingin ko nandoon. Sa kabilang linya, biglang nagising ang buong diwa ni Dalisay. Ang lahat ng antok ay naglaho. Saan? Saan ang teddy bear na yan na ngayon, Liwayway? Ang pananabik sa boses ni Liwayway ay biglang napalitan ng pamilyar na takot. Naiwan sa bahay. Sa tingin ko, itinapon na lang sa bodega kasama ng mga lumang gamit. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang bodega. Isang lugar na puno ng mga bagay na itinuturing na basura. Isang lugar na maaaring nilinis na o mas masahol pa, sinunog na ang mga laman. At higit sa lahat, isa itong lugar na nasa teritoryo ng kalaban. Dalisay, timbasag, nasabi ni Liwayway. Bisperas na bukas ng hearing. Paano natin yon makukuha? Sa kabilang linya, naririnig ni Liwayway ang pagbuntong hininga ni Dalisay, hindi ng pagsuko, kundi ng malalim na pag-iisip. Matulog ka na, Liwayway, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Gagawan ko ng paraan. Pangako. Pagkababa ng telepono, hindi na muling nakatulog si Dalisay. Ang kanyang isipan ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa isang dekalibreng bala. Paano siya makakapasok sa bahay ni na Silas ng legal sa gitna ng gabi nang hindi nagbibigay ng babala sa kanila para itago o sirain ang ebidensya? Isang search warrant, aabutin ng umaga kung aaprubahan man. At sa oras na yon,
Maaring huli na ang lahat. Kailangan niya ng isang bagay na mas mabilis. Isang bagay na hindi matatanggihan ng korte. At pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na desperado, mapanganib, at maaaring ikasira ng kanyang lisensya kung magkamali siya. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang pakialam. Judge de Guzman, ipagpaumanhin niyo po ang tawag sa ganitong oras. Ginugol ni Dalisay ang natitirang oras ng madaling araw sa pakikipag-usap sa mga taong kailangan niyang kausapin. Gamit ang lahat ng kanyang kaalaman sa batas at kakayahang mangumbinsi, ipininta niya ang isang sitwasyon na hindi lang tungkol sa isang mana, kundi tungkol sa kapakanan ng mga bata. Your Honor, hindi po ito para sa kaso ng mana. Paliwanag niya sa telepono sa isang hukom na kaibigan ng kanyang ama. Ito po ay para sa personal and essential property ng isang bata na nagkakaroon ng emotional distress. Ang teddy bear na yon, sa mata ng batas, ay hindi isang ebidensya, kundi isang comfort object na kailangan ng isang menor de edad. Ang pagkuha nito ay isang emergency. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Akala ni Dalisay ay nabigo siya. Ngunit pagkatapos, isang mabigat na boses ang nagsalita. Mag-issue ako ng immediate retrieval order, Attorney Roxas. Ngunit tandaan mo, para lang ito sa teddy bear, walang iba. Bago pa man sumikat ang araw, habang ang umaga ay mamasa-masa pa at nababalot ng hamog, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay ni na Silas. Lula nito si Dalisay at isang court sheriff na may hawak na opisyal na dokumento. Ang malakas na katok sa pinto ang gumising kina Silas at Donata. Sino ba yan? Inis na sigaw ni Silas. Pagbukas niya ng pinto, ang mukha niyang inaantok ay napalitan ng gulat at galit. Anong ginagawa mo dito, Roxas? 5:00 pa lang ng umaga. Walang imik na iniabot ng sheriff ang papeles. Court order, Mr. Espejo. We are here to retrieve a personal item belonging to the minor, Sinag Espejo. Ano? Hindi maaari to. Pagpoprotesta ni Donata na lumabas na rin. Wala kayong karapatang pumasok dito. May karapatan kami, ginang, mariing sabi ng sheriff. At anumang pagtatangka na hadlangan kami ay ituturing na contempt of court. Walang nagawa ang mag-asawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at hinala. Isang teddy bear? Bakit isang lumang teddy bear ang kukunin sa ganitong oras? Saan ang bodega? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Itinuro ni Silas ang daan na puno ng pag-aatubili. Ang bodega ay nasa likod ng bahay, isang maliit at maalikabok na silid na puno ng mga lumang karton, sirang kasangkapan at mga bagay na kinalimutan na. Binuksan ni Dalisay ang ilaw. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang ang kanyang mga mata ay sinusuyod ang bawat sulok. Mga kahon ng lumang damit, isang sirang bentilador, mga lumang magazine. Nasaan na yon? Bulong niya sa sarili. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang luma at punit na kumot, may nakita siyang isang pamilyar na hugis. Dahan-ahan siyang lumapit at inalis ang kumot. At naroon nga, si Nono, ang luma, marumi, at tila malungkot na teddy bear. Kinuha niya ito. Agad niyang kinapa ang dibdib nito at naramdaman niya ito. Isang maliit, matigas, at parihabang bagay sa loob ng malambot na bulak. Isang ngiti ng tagumpay, ang una sa loob ng maraming araw, ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Lumabas siya ng bodega, hawak-hawak ang teddy bear. Ang mga mata ni na Silas at Donata ay nakatutok dito, puno ng pagtataka. Isang teddy bear lang pala, sabi ni Donata na may halong pang-iinsulto. Akala ko naman kung ano na. Good luck sa hearing niyo bukas. Hindi sila pinansin ni Dalisay.
Naglakad siya pabalik sa sasakyan, ang bawat hakbang ay maingat, na para bang ang hawak niya ay hindi isang laruan, kundi isang bombang sasabog anumang oras. Pagpasok sa sasakyan, kinuha niya ang kanyang Swiss knife mula sa bulsa. Huminga siya ng malalim. Sana ito na nga. Sa harap ng sheriff, dahan-ahan niyang ginamit ang maliit na kutsilyo para buksan ang tahi sa dibdib ng teddy bear. Maingat niyang dinukot ang bulak sa loob at pagkatapos, lumabas ito. Hindi isang sulat, hindi isang susi, isang luma, maliit at silver na MP3 player. Isang modelong halos 10 taon na ang tanda. Nagkatinginan sila ng sheriff. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay. Hinanap niya ang power button. Matagal. Luma na. Baka wala ng baterya. Baka sira na. Pinindot niya ito. Walang nangyari. Pinindot niya ulit, mas matagal sa pagkakataong ito. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ito na ba ang katapusan? Isang maling akala lang ba ang lahat? At pagkatapos, sa gitna ng kadiliman ng umaga sa loob ng sasakyan, isang maliit na ilaw ang umilaw. Ang maliit na screen ng MP3 player ay nagbukas. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang mga salita ay may bigat ng bato at ang katotohanan ay hinuhubaran hanggang sa buto. Para kay Liwayway, ang bawat segundo sa loob ng silid na yon ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Nakaupo siya sa tabi ni Dalisay. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan, nanginginig at malamig na parang yelo. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya sina Silas at Donata, kumpiyansa at tila nagbubunyi na, kasama ang kanilang abogado. Ang unang bahagi ng pagdinig ay isang purong pagpapahirap para kay Liwayway. Ipinatawag ng abogado ni Silas ang kanilang bayarang testigo, ang kapitbahay na si Aling Martha. Maari mo bang isalaysay sa korte, Ginang Martha, ang iyong mga namasid sa pag-aalaga ni Ginang Espejo sa kanyang mga anak? Tanong ng abogado. Opo, sagot ni Aling Martha. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring awa. Madalas ko pong marinig na sinisigawan ni Liwayway ang kanyang mga anak. Minsan pa nga po, nakita ko silang naglalaro sa labas nang walang nagbabantay. Tila po nawawala siya sa kanyang sarili mula nang pumanaw si Noel. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan. Ang bawat pangungusap ay isang patalim na tumataraktor sa kanyang pagkatao bilang isang ina. Napahawak ng mahigpit si Liwayway sa braso ni Dalisay, pinipigilan ang sarili na tumayo at sumigaw. Huminahon ka, bulong ni Dalisay. Pain lang nila yan. Huwag mong kagatin. Sumunod ang financial expert na nagpatunay na si Liwayway ay walang trabaho at walang kakayahang suportahan ang mga anak. Ang larawang iginuguhit nila sa hukom ay malinaw. Isang babaeng desperada, pabaya, at hindi karapat-dapat. Nang matapos ang panig ni na Silas, tumingin ang hukom sa kanila. Attorney Roxas, mayroon ba kayong nais ipresinta? Ito na. Tumayo si Dalisay. Ang kanyang tindig ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Yes, Your Honor. Mayroon po kaming isang huling ebidensya na nais naming ipresenta sa korte. Nagtawanan ng mahina sina Silas at ang kanilang abogado. Objection, Your Honor, sabi ng abogado. Anumang ebidensya na hindi na isumite bago ang pagdinig na ito ay hindi katanggap-tanggap. Your Honor, sagot ni Dalisay. Ang ebidensyang ito ay newly discovered. Nakuha lamang po namin ito kaninang madaling araw sa pamamagitan ng isang court order at naniniwala po kami na ito ang magpapatunay sa lahat. Pumayag ang hukom. Isinenyas ni Dalisay sa isang court aide na ihanda ang projector. Ang buong courtroom ay napuno ng pagtataka. Ano ang ebidensyang ito? Inilabas ni Dalisay ang luma at silver na MP3 player. Nang makita ito ni Donata,
Napakunot ang kanyang noo. Pamilyar. Ngunit hindi niya maalala kung saan nakita. For the record, Your Honor, sabi ni Dalisay, this is a media player model ancient. Bahagya siyang nagbiro na nagdulot ng kaunting pagngiti sa hukom. Nakuha po namin ito mula sa loob ng isang teddy bear na pagmamay-ari ng yumaong si Mr. Noel Espejo at ng kanyang anak. Objection! Muling sigaw ng abogado ni na Silas. Isang laruan. This is ludicrous. Pinaglalaruan lang ni Attorney Roxas ang korte. Let him finish, sabi ng hukom. Ang interes ay napukaw. Ikinonekta ni Dalisay ang MP3 player sa sound system at sa projector. Your Honor, hindi po ito isang simpleng music player. Ito po ay isang time capsule. Isang mensahe mula sa isang taong wala na sa piling natin. Pinindot niya ang play. Sa una, ang maririnig lang ay static. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, isang pamilyar na boses ang pumuno sa buong silid. Ang boses ni Noel. Ang video ay nagsimula. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Noel. Payat siya, may sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Nasa loob siya ng kanyang study room. Mahal kong liwayway. Sa pagkarinig pa lang ng mga salitang yon, napahagulgol na si Liwayway. Ang buong courtroom ay natahimik. Kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin, nangyari na ang kinatatakutan ko. Wala na ako. At malamang, sinusubukan na ng kuya kong agawin sa inyo ang lahat. Sa panig ni na Silas, ang kaninang kumpiyansa sa kanilang mga mukha ay biglang naglaho na parang bula. Ang kulay ng kanilang balat ay naging kasing puti ng papel. Hindi ko na isusulat sa papel ang huling habilin ko. Patuloy ni Noel sa video, umuubo sa pagitan ng mga salita. Dahil ang papel, madaling pekein, madaling palitan. Ang boses at mukha ko, hinding-hindi, kaya hayaan yung ako mismo ang magsabi. Tumingin si Noel ng diretso sa kamera na para bang tinitingnan niya ang bawat isang tao sa loob ng courtroom. Lahat ng aking ari-arian, ang bahay sa Baryo Magdiwang, ang lupain sa probinsya, at ang lahat ng perang nasa bangko, ay iiwan ko sa aking pinakamamahal na asawa, si Liwayway Espejo, at sa aming 2 anak, sina Tala at Sinag. Walang ni isang sentimo para sa kapatid kong si Silas. Isang malakas na, hindi, ang kumawala sa bibig ni Silas, ngunit pinatahimik siya ng tingin ng hukom. Silas! Sabi ni Noel sa video. Ang boses ay napalitan ng lungkot at pagkadismaya. Kuya, alam ko ang galit mo sa akin. Alam ko ang inggit mo. Pero hindi ko akalain na hahantong ka sa ganito. Sana balang araw, mapatawad ka ng Diyos. At sana, mapatawad mo rin ang sarili mo. At sa huli, muling lumingon si Noel sa kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamahal. Liwayway, Tala, Sinag, mahal na mahal ko kayo. Magpakatatag kayo, ha? Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Ito ang aking tunay at huling habilin. Nagtapos ang video. Ang katahimikan sa loob ng courtroom ay nakabibingi. Ang bawat isa, mula sa hukom, sa mga abogado, hanggang sa mga manonood, ay hindi makapagsalita. Ang katotohanan ay isinampal sa kanilang lahat, hindi sa pamamagitan ng isang dokumento, kundi sa pamamagitan ng boses ng isang yumaong puno ng pagmamahal. Si Liwayway ay umiiyak, hindi na ng sakit, kundi ng pasasalamat at ginhawa. Si Dalisay ay nakatayo lang, ang kanyang puso ay puno ng isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman, tagumpay. Si Silas at Donata, nakayuko, talunan, at walang mukhang maiharap. Pagkalipas ng ilang sandali na parang walang hanggan, kinuha ng hukom ang kanyang maliit na martilyo. Tumingin siya kina Silas at Donata na may pagkasuklam at pagkatapos ay kay Liwayway na may halong awa at paghanga. Tok!
Tok, tok. Ang tunog ng martilyo ay pumunit sa katahimikan, isang tunog na mas malakas kaysa sa kulog. The court has reached a verdict. Paglabas ni Liwayway sa malaking pinto ng Hall of Justice, ang sumalubong sa kanya ay hindi na ang malamig na hangin ng pag-aalinlangan, kundi ang mainit na yakap ng sikat ng araw. Para siyang isang bilanggo na sa wakas ay nakalaya. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mga anak niya, sina Tala at Sinag, na tumakbo palapit sa kanya. Mama! Mama! Nanalo daw po tayo, sabi ni Attorney Dalisay. Sigaw ni Tala. Ang mga matay nagniningning sa saya. Yumuko si Liwayway at niyakap ng mahigpit ang kanyang dalawang anak. Sa init ng kanilang mga yakap, doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ang bahay, hindi ang pera, kundi ito, ang makasama sila nang walang takot. Ibinuhos niya ang lahat ng natitirang luha, mga luha ng pasasalamat, ng ginhawa, ng walang katapusang pagmamahal. Lumapit si Dalisay, isang ngangiting hindi pa nakikita ni Liwayway, dati ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Liwayway. Tapos na, Liwayway. Tapos na ang laban. Sa gitna ng kanilang masayang tagpo, isang komosyon ang umagaw sa kanilang pansin. Mula sa isang gilid na pinto ng gusali, inilalabas ng dalawang pulis sina Silas at Donata. Nakaposas. Si Donata ay nagsisisigaw at nagwawala. Isinusumpa ang pangalan ni Liwayway. Ngunit si Silas ay tahimik lang. Habang nilalampasan nila si Liwayway, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ng kanyang bayaw, wala na ang dating pagmamataas. Ang nakita ni Liwayway ay isang pinaghalong galit, pagsisisi, at ganap na pagkatalo. Sa isang iglap, hindi isang halimaw ang nakita niya, kundi isang taong nalunod sa sarili niyang inggit. Hindi siya ngumiti, hindi siya nang asar. Tumango lang siya ng bahagya, isang kilos ng pamamaalam, bago ito tuluyang isakay sa sasakyan ng mga pulis. Ang giyera ay tapos na. Makalipas ang ilang araw habang unti-unting inaayos ni Dalisay ang mga papeles para maibalik sa kanya ang lahat, isang desisyon ang binuoo ni Liwayway sa kanyang puso. Isang desisyon na kailangan niyang gawin, hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Pinuntahan niya si Silas sa detention center. Ang silid na pinag-usapan nila ay maliit at malamig. Pinaghihiwalayan ng makapal na salamin. Pag-upo ni Silas, ang una niyang reaksyon ay galit. Ano? Nagpunta ka dito para ipamukha sa akin na nanalo ka? Sarkastiko niyang tanong, hindi makatingin ng diretsyo. Umiling si Liwayway. Ang kanyang mukha ay kalmado. Hindi, Kuya Silas. Nagulat si Silas sa pagtawag niyang yon. Matagal na panahon na mula noong huli niya itong tinawag na kuya. Nandito ako para sa isang bagay. Patuloy ni Liwayway. Nandito ako para sabihing, huminga siya ng malalim. Pinapalaya ang huling bigat sa kanyang dibdib. Pinapatawad na kita. Napaangat ng tingin si Silas, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pinapatawad kita, Kuya Silas. Ulit niya, mas matatag ngayon. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para sa mga anak ko. Dahil hindi ko sila mapapalaki ng maayos sa isang tahanan na puno ng galit at paghihiganti. Kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa sakit na idinulot mo para makapagsimula kami ulit. Bahala na ang batas at ang Diyos sa'yo. Walang naisagot si Silas. Nakatitig lang ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang pagbagsak ng isang butil ng luha mula sa mga mata nito. Tumayo si Liwayway. Paalam, kuya. Pagtalikod niya at paghakbang palayo, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa mapait na nakaraan ay naputol na. Malaya na siya. Ang araw ng kanilang pagbabalik sa kanilang tahanan ay dumating. Habang binubuksan ni Liwayway ang pinto, ang parehong pinto, kung saan sila marahas na pinalayas,
Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang bahay ay tahimik. Wala na ang mga bagong kurtina ni Donata. Wala na ang mga mayayabang na dekorasyon. Ibinalik na ni Dalisay ang lahat sa dati. Ngunit para kay Liwayway, iba na ang pakiramdam. Ang hangin ay mas magaan. Ang bawat sulok ay hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi ng pag-asa. Wow! Ang bahay natin! Sigaw ni Sinag. At nag-unahan sila ni Tala sa pagpisik. Ang kanilang masasayang halakhak ay muling pumuno sa bawat silid. Binubura ang lahat ng bakas ng lungkot. Pinanood sila ni Liwayway. Ang puso niya'y umaapaw sa kaligayahan. Ito na ang kanilang bagong simula. Ang kanilang bagong umaga. Alay. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit mas maganda. Si Liwayway, sa tulong ni Dalisay, ay natutong patakbuhin ang maliit na negosyong naiwan ni Noel. Ang mga bata ay masaya sa kanilang pag-aaral. At si Dalisay? Si Dalisay ay naging isang palaging presensya sa kanilang buhay, hindi na lang bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan, isang tagaprotekta, isang sandalan. Isang hapon, isinama sila ni Dalisay sa isang beach na hindi kalayuan sa kanilang lugar. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel, rosas at lila. Habang masayang naglalaro sa dalampasigan sina Tala at Sinag, tahimik na pinanood sila ni Liwayway at Dalisay. Ang ganda nila tingnan, no? Sabi ni Liwayway, ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Oo, sagot ni Dalisay, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sa mga bata nakatingin, kundi kay Liwayway. Naramdaman ito ni Liwayway at napalingon sa kanya. Bakit? Huminga ng malalim si Dalisay. Ang kanyang seryosong muka ay may halong kaba na ngayon lang nakita ni Liwayway. Hinawakan niya ang kamay nito. Liwayway, panimula niya. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng emosyon. Mayroon akong mahalagang itatanong sa'yo. Ang mga salita ni Dalisay ay lumutang sa hangin, kasabay ng malamig na dampi ng papalapit na gabi. Binitawan ni Liwayway ang hawak niyang kabibe at hinarap ng buo si Dalisay. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Dalisay, kinakabahan ako sa'yo, sabi niya. Sinubukang magbiro, ngunit ang sarili niyang boses ay may halong kaba. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Huwag kang kabahan. O sige, kabahan ka ng kaunti. Dahan-dahan, sa harap niya, sa buhanginan na kulay ginto, dahil sa papalubog na araw, lumuhod si Dalisay sa isang tuhod. Natakpan ni Liwayway ang kanyang bibig. Ang mga luha, na akala niya'y naubos na, ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay purong luha ng kaligayahan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Dalisay ang isang maliit na kahon. Hindi ito mamahalin o kumikinang. Simple lang, gawa sa kahoy. Pagbukas niya, ang laman ay hindi isang diamanteng singsing. Ito ay isang simpleng singsing na silver na may disenyong alon. Liwayway, panimula ni Dalisay, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon na matagal niyang itinago. Noong una kitang tinulungan, ginawa ko yon dahil kay Noel. Dahil sa konsensya, dahil sa prinsipyo, pero habang tumatagal, habang nakikita ko ang tapang mo, ang katatagan mo, ang walang katapusang pagmamahal mo sa mga anak mo, ang pagtulong ko ay hindi na dahil sa nakaraan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Naging dahil na ito sa'yo. Dahil sa bawat araw na kasama kita, mas nakikilala ko ang babaeng hindi lang basta asawa ni Noel, kundi si Liwayway, isang babaeng karapat-dapat mahalin ng buo. Huminga siya ng malalim. Hindi ako kasing perpekto ni Noel. May daladala akong mga sugat mula sa nakaraan. At hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang problema. Dahil alam nating pareho na ang buhay ay puno niyan. Pero maipapangako ko sa iyo ito.
Ipapangako kong haharapin natin ang bawat problema ng magkasama. Ipapangako kong pupunasan ko ang bawat luha mo, hindi bilang abogado mo, kundi bilang taong nagmamahal sa'yo. Ipapangako kong mamahalin ko sina Tala at Sinag na parang tunay kong mga anak. Ipapangako kong sa bawat paglubog ng araw, gagawin ko ang lahat para siguraduhing masaya ka. Liwayway espejo, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Will you let me be the new sunrise in your life? Papayag ka bang maging liwayway, Roxas? Hindi na napigilan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Tumulo ang mga ito, ngunit sa likod ng mga luhang yon ay isang ngiting mas maliwanag pa kaysa sa papalubog na araw. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at pagtawa, tumango siya. Oo, Dalisay, o. Dahan-dahang isinuot ni Dalisay ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Pagkatayo niya, sinalubong siya ni Liwayway ng isang mahigpit na yakap. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng takot na pinagdaanan niya ay naglaho. Ang natira na lang ay ang init ng yakap na yon at ang pangako ng isang bagong bukas. Hey! Magkakaroon na kami ng bagong papa. Napalingon sila. Mula sa di kalayuan, papalapit na tumatakbo sina Tala at Sinag. Ang kanilang mga mukha'y puno ng nangiti. Niyakap nila ang dalawa at sa kauna-unahang pagkakataon, ang apat na sulok ng kanilang mundo ay nabuo. Isang bagong pamilya. Habang magkakayakap sila, bumulong si Liwayway kay Dalisay. Salamat, Say. Para saan? Tanong ni Dalisay. Salamat dahil ikaw ang naging dalisay sa magulo kong mundo. Ngumiti si Dalisay at hinagkan siya sa noo. Tumingin sila sa papalubog na araw at sa likod nito, sa kabilang dulo ng mundo, alam nilang may isang bagong umaga na naghihintay. Ang pangalan niyang Liwayway na minsan ay naging isang mapait na kabalintunaan sa madilim niyang buhay, ay sa wakas, natagpuan na ang tunay nitong kahulugan. Siya ang bukang Liwayway, ang simbolo na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may pag-asang sisikat sa umaga. At sa tabi niya, si Dalisay, ang dalisay na pag-ibig na nagbigay liwanag sa kanyang pagbangon. Magkahawak kamay silang apat, naglakad sa dalampasigan, habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid. Ngunit wala ng takot, dahil alam nila, sa kanilang mga puso, na ang kanilang pinakamaliwanag na umaga ay paparating pa lamang. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway at Dalisay. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata. Habang isinusulat ko po ang bawat salita, para na rin akong naging kasama ni Liwayway sa kanyang paglalakbay. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga luha, ang tibay ng kanyang paninindigan, at ang init ng tagumpay na sa wakas ay kanyang nakamtan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang paalala sa kapangyarihan ng pag-asa at pag-ibig. Ang kwento po nila ay isang salamin ng buhay na minsan tayo ay itutulak sa pinakamadilim na sulok, sasaktan ng mga taong inaasahan nating magiging ating sandalan at haharap sa mga pagsubok na tila walang katapusan. Ngunit ito rin ay isang paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong isang Liwayway na may kakayahang bumangon at may isang Dalisay na darating sa anyo ng isang kaibigan, pamilya, o isang bagong pag-ibig upang ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Higit sa lahat, ipinapakita nito na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi para sa kalayaan ng sarili nating puso. Kaya't inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? At ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot mula sa paglalakbay ni Liwayway?
Ang inyong mga boses at karanasan ay karugtong ng kwentong ito. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento.